Ang talatang aking ibabahagi ngayon ay isa sa pinakamadalas na na-misinterpret hindi lamang ng mga hindi Muslim, kundi maging ng ilang Muslim na hindi nabasa ang buong konteksto ng Quran. Tatalakayin natin ito maingat, malinaw at makatarungan upang hindi ito mabaluktot at maipaliwanag sa paraan na magpapakita sa tunay na kahulugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito muli ang inyong kapatid, kaibigan at kakwentuhan, si Legendary. Sa video na ito, ating lilinawin ang isa sa mga talatang madalas gamitin ng mga kritiko ng Islam upang ipinta ito bilang relihiyon ng karahasan. Ngunit gaya ng ibang banal na kasulatan, ang Quran ay hindi maaaring kuhanan ng isang linya at gamitin laban sa buong diwa ng relihiyon. Ang talatang ito ay matatagpuan sa Surah Al-Baqarah at ating susuriin ang buong konteksto, kasaysayan at ang tunay na layunin ng mga salitang binitiwan ni Allah Azza wa Jal. Ang talata, Surah Al-Baqarah, Chapter 2, verse 191. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Tagalog Translation. At patayin ninyo sila kung saan man ninyo sila matagpuan, at palayasin ninyo sila mula sa lugar na pinalayas nila kayo. Sapagkat ang pang-aapi, fitna, ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay. Paliwanag at konteksto. Ang talatang ito ay bahagi ng digmaan sa pagitan ng mga Muslim at Quraysh. Ang mga sumasalungat sa Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa Makkah. Ano ang nangyari? Ang mga Muslim ay pinahirapan, inusig, pinatay at pinalayas mula sa kanilang sariling bayan, ang Makkah. Nang mapilitang lumipat ang mga Muslim sa Madina, hindi pa rin sila tinigilan ng Quraysh at sinundan sila ng mga digmaan tulad ng Badr, Uhud at iba pa. Ibinigay ni Allah Azza wa Jal ang pahintulot sa mga Muslim na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga agresibong kalaban. Ang pariralang, "Kill them wherever you find them," ay hindi panawagan sa lahat ng tao. Ito ay tiyak lamang sa mga taong lumabag sa kasunduan at umatake sa mga Muslim noong panahong iyon. Tandaan ano ang sumunod na talata, Surah Al-Baqarah, Chapter 2, verse 192. Ngunit kung sila ay tumigil sa pag-atake, tunay ngang si Allah ay mapagpatawad, maawain. Ipinapakita nito na ang tunay na layunin ay kapayapaan. Kung titigil ang mga kaaway, hindi pwedeng ipagpatuloy ng mga Muslim ang digmaan. Ang utos ay para lamang ipagtanggol ang sarili, hindi upang manakop. Hadith na sumusuporta. Hadith, Sahih Muslim. Huwag kayong pumatay ng babae, bata, matanda, o sinuman sa gitna ng digmaan na hindi lumalaban. Ang Islam ay may matinding pamantayan sa makataong digmaan. Hindi ito basta karahasan. Ito ay proteksyon ng pananampalataya, kalayaan, at buhay ng inosente. Mensahe para sa mga non-Muslim. Kung kayo ay nakabasa ng talatang ito sa labas ng konteksto, naiintindihan ko ang pangamba. Ngunit tulad ng Biblia at iba pang banal na kasulatan, may kasaysayan at espesipikong panahon ang bawat talata. Ang Islam ay hindi relihiyon ng karahasan, kundi ng katarungan, awa at kapayapaan. Maraming beses sa Quran ang panawagan ni Allah Azza wa Jal ay walang sapilitan sa relihiyon. Surah Al-Baqarah, Chapter 2, verse 256. Islam ay salam at kapayapaan. Ang salitang Islam mismo ay galing sa ugat na salita na salama na nangangahulugang kapayapaan, kaligtasan at pagsuko sa kagustuhan ni Allah Azza wa Jal. Kaya ang isang tunay na Muslim ay yaong taong mapayapa at nagpapakalma ng iba. Quran, Surah Al-An'am, Chapter 6, verse 54. Ang awa ni Allah ay napakalawak, ito ay para sa mga gumagawa ng kabutihan. Quran, Surah Al-Ma'idah, Chapter 5, verse 32. Sino man ang pumatay ng isang inosenteng kaluluwa ay itinuturing na pumatay sa buong sangkatauhan, at sino man ang magligtas ng isang buhay ay tila nagligtas ng buong sangkatauhan. Paliwanag. Ito ay isang malinaw na utos mula kay Allah Azza wa Jal na bawal ang pagpatay ng inosente at ang pagsagip ng buhay ay isa sa pinakamataas na gawaing kabutihan. Ang propeta bilang tagapaghatid ng kapayapaan. Hadith, Sahih Al-Bukhari, Hadith 6236. Ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, ang isang tunay na Muslim ay yaong hindi kinatatakutan ang kanyang kamay at dila ng ibang tao. Ang ibig sabihin nito ay ang Muslim ay hindi nananakit, hindi mapanakit at hindi marahas sa salita o kilos. Hadith,
Sunan Abi Dawud, 2558. Hindi ipinadala si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kundi bilang awa sa lahat ng nilalang. Maging ang kanyang mga kalaban ay pinakitaan niya ng awa at pagpapatawad. Kapayapaan bago digmaan. Sa panahon ng digmaan, ipinag-uutos muna sa mga Muslim na mag-alok ng kapayapaan, Quran, Surah Al-Anfal, chapter 8, verse 61. At kung sila ay hilig sa kapayapaan, ikaw rin ay dapat kumiling sa kapayapaan at magtiwala kay Allah. Sa madaling salita, ang Islam ay hindi nauuna sa digmaan. Ang kapayapaan ang default o pangunahing layunin at digmaan ay pinapayagan lamang bilang huling depensa, hindi bilang unang hakbang. Pag-uugali ng isang tunay na Muslim. Hadith, Sahih Muslim, Hadith 40. Ang pinakamainam sa inyo ay ang may pinakamagandang asal. Ang isang Muslim ay inuutosang maging mahinahon, mapagpakumbaba, mapagpatawad at makatarungan. Hindi ito relihiyon ng pag-aaway, kundi pagpapatawad. Pagpapaliwanag sa mga non-Muslim. Sa mga hindi Muslim, mahalaga ang ganitong paliwanag dahil maraming grupo at propaganda ang ginamit ang ilang sipi ng Quran nang wala sa konteksto upang ipinta ang Islam bilang relihiyon ng takot o digmaan. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Islam is peace. Ang kapayapaan sa Islam ay hindi lang kahulugan ng katahimikan, kundi katarungan at awa at pagkakapantay-pantay. Kapag may hustisya, may kapayapaan. Kapag may paggalang sa karapatan ng bawat nilalang, may tunay na Islam. Mga kapatid ko, Muslim man o hindi, ang tunay na mensahe ng Islam ay kapayapaan. Si Allah Azza wa Jal ay hindi Diyos ng digmaan, kundi Diyos ng awa, hustisya at pag-ibig. Ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay hindi tagapagdala ng karahasan, kundi tagapagdala ng liwanag at kapayapaan para sa sangkatauhan. Huwag tayong basta maniwala sa mga baluktot na sipi. Pag-aralan natin ang Quran ng buo, may puso at may bukas na isipan. Mga kapatid ko sa Islam, at sa sangkatauhan na lagi nating tatandaan. Ang Quran ay kailangang basahin ng buo, may puso at may pag-unawa. Huwag tayong magpadala sa mga putol na sipi na ginagawang sandata ng galit o maling paniniwala. Kung may natutunan ka sa paliwanag na ito, ibahagi mo ito sa iba. Tayo'y maging boses ng kapayapaan, edukasyon at katotohanan. Ako si Legendary at ito ang ating misyon, ang magpaliwanag, magbigay inspirasyon at magkaisa sa ilaw ng katotohanan. Follow me to get latest Islamic teachings and lectures. Until next video, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.